Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram Moises at sinabi sa kanya, sa kawan ng masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abram, Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwite upang kanin ito. Ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakakatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay ng mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Malawak at sagana sa lahat ng salita bagay. ng Diyos. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at Panginoon, sasabihin sa aking kanilang, tanglaw, siya'y ako'y aking sinugo ng kaligtasan. Diyos ng aming Tanglaw ninuno. ko'y ang poon, Ngunit aking po ang kaligtasan, sasabihin ko kung kaya itanong walang nila takot ako kung sino ang kaninuman. nagsugo Sa sa mga akin? panganib kanyang Sinabi iingatan, ng Diyos, kaya naman ako'y walang si ako nga. agam-agam. Sabihin mong Panginoon, sinugo ka aking ni tanglaw, ako nga, siya'y aking ng Panginoon, kaligtasan. ng Diyos ng O inyong Diyos, mga ako'y ninuno, dinggin sa ng aking Diyos nila pagtawag. Abraham, Lingapin mo Isaac at ako Jacob. sa aking At mahabag. ito ang Ang pangalang paanyaya itatawag mo'y nila lumapit sa akin. Huwag kang magpakailanman. magkukublit, Ito kita'y rin ang hahanapin. pag-alaala sa akin Panginoon, ng aking lahat tanglaw, ng siya'y saling lahi. aking kaligtasan. Ang salita Huwag ng kang Diyos. magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, Ang ating huwag akong mahabaging lisanin. Diyos ay nagmamagandang Panginoon, loob. aking tanglaw, siya'y Panginoon, aking papurihan, kaligtasan. purihin mo kaluluwa. Ako'y nananalig ang na bago pangalan niyang mamatay, banal, purihin mo masasaksihan sa ko ang tuwina. iyong kabutihan Ikaw, na igagawad aking mo sa kaluluwa. mga hinirang. Ang Diyos ay Sa Panginoong papurihan, Diyos at tayo'y huwag mong magtiwala. lilimutin yaong Ating kanyang patatagin ang kabutihan. paniniwala. Tayo ay Ang umasa ating sa mahabaging kanyang Diyos ay kalinga. nagmamagandang Panginoon, loob. aking Ang tanglaw, lahat siya'y kong aking kasalanan ay siya ang kaligtasan. nagpapatawad at anumang aking sakit, Pagbasa mula sa ginagamot sulat niyang ni lahat. Apostol San Sa Pablo bingit sa ng mga kamatayan taga-Filipos. ako ay inililigtas Mga kapatid, at pinagpapala ang langit ako ang sa tunay pag-ibig nating niya at bayan. habag. Mula rooy hinihintay Ang nating ating may mahabaging pananabik Diyos ang ay Panginoong nagmamagandang Hesukristo, loob. ang ating Panginooy tagapagligtas. humahatol ang Pagdating gawad ng ay araw na katarungan. yaon, babaguhin Natatamo niya ng ang inapi ating ang katawang kanilang lupa karapatan. at gagawing Ang balangkas maluwalhati niya't utos tulad kay ng Moises kanyang ibinilin. katawan sa Ang pamamagitan kahangahangang ng gaway kapangyarihang na ginamit saksihan niya ng sa Israel. pagpapasuko sa lahat Ang ng ating bagay. mahabaging Kaya Diyos ay nga, minamahal nagmamagandang kong loob. mga kapatid, Kay aking ganda ng kagalakan kalooban at mahabagin karangalan itong Diyos. na lagi Kung kong magalit ay kinasasabi kang banayad, makita kung umibig na may lubos. magpakatatag kayo Ang sa agwat ng inyong lupa't pamumuhay langit, na sukatin nakaugnay may sa hindi Panginoon. kaya. Gayon ang Ang pag-ibig ng salita ng Diyos Diyos. sa may takot Salamat sa sa Kanya. Diyos. Ang Ang ating mabuting mahabaging balita ng Diyos ay Panginoon ayon nagmamagandang kay San loob. Lucas. Noong panahong iyon, umakyat Pagbasa si mula Jesus sa sa unang bundok sulat ni upang Apostol San manalangin. Pablo sa mga Isinama niya taga-Korinto. sina Pedro, Juan Mga at Santiago. Ibig Samantalang kong siya'y malaman ninyo ang nananalangin, nangyari sa ating nagbago mga ang ninuno anyo ng na kanyang mukha. sumunod kay Moises. Nagdingning ang kanyang Silang lahat ay kasuotan na naliliman naging ng ulap puting-puti. sa kanilang Di paglalakbay. kaginsa-ginsay at lumitaw tumawid ang sa dalawang dagat na lalaki, sina Sa gayon, Moises at Elias na nabinyagan silang napakitang lahat may sa ulap kaningningan. at sa dagat At bilang nakipag-usap sa tagasunod ni kanya. Moises. Pinag-usapan Kumain nila ang silang lahat nalalapit ng na iisang pagpanaw ni pagkaing Jesus espiritual na magaganap at sa uminom din ng Jerusalem. iisang inuming Tulog na tulog si espiritual Pedro at ang mula kanyang sa mga batong kasama, espiritual ngunit sila'y na biglang sumubaybay nagising sa at kanila, nakita nila at ang si batong Jesus iyon na ay si nagniningning ang dalawang Gayunman, lalaking nakatayo hindi sa kinalugdan tabi ng niya. Diyos ang marami Nang sa papaalis kanila, na sa kaya't tabi ni Jesus nagkalat ang sa mga ilang lalaki, ang kanilang sinabi mga ni buto. Pedro, Ang mga Guro, nangyaring ito'y mabuti pa'y dumito na babalak sa tayo. atin Gagawa po upang kami huwag ng tayong 3 kubon, magnasa ng mga isa sa masasamang inyo, bagay, isa kay Moises gaya at ng isa ginawa kay nila. Elias. Huwag Ang din totoo'y tayong hindi niya magreklamo nalalaman tulad ang ng kanyang ilan sa sinasabi.
Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. Bilang babala At may sa isang iba, tinig mula at sa nasulat alapaap upang na turuan nagsabi, tayong mga "Ito inabot ang ng aking huling anak, panahon." ang Kaya aking nga, hinirang, mag-ingat siya ang ang sino inyong mang pakinggan." nag-aakalang siya'y Nang nakatayo, tumigil ang tinig, baka siya nakita mabuwal. nilang nag-iisa na si Ang Jesus salita ng at Diyos. hindi muna sinabi ng Salamat mga sa alagad Diyos. kanino man ang kanilang Ang mabuting nakita. balita ng Ang Panginoon mabuting ayon balita kay ng San Lucas. Panginoon. Pinupuri Dumating ka noon ang namin, ilang tao at Panginoong ibinalita kay Hesukristo. Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." At ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore sa Silo, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "May isang tao na may puno ng igo sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang iyan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti, ngunit kung hindi, putulin na natin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa 2nd linggo sa panahon ng Kwaresma. 3rd Sunday of Lent na ho. Napakabilis ho ng panahon. Parang kasisimula lang ng ating Kwaresma nung Ash Wednesday. No, well, of course, wala na yung mga abusan noon natin. Pero ano po ang ibig sabihin lamang noon, no? Sana ho ay ang Kwaresma ay nagsimula hindi lamang po sa pamamagitan ng abo sa ating noo, kundi dahil nakinig tayo. Nagsimba tayo. Sabi nga ay baliwala ang abo kung walang pagbabago. Baliwala ang abo kung walang pagbabago. Mawala man ng abo at nawala man ng abo sa ating noo, sana ho ay naiwan sa ating mga puso't isipan ang panawagan ng Kwaresma sa kanyang unang araw. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pakikinig. Listen. Nung bang ikay nagpalagay ng abo nung Ash Wednesday, inisip mo lang ba kung ano kayang korte ng abo itong lalagay sa akin? Marami kaya yung nilalagay na abo. Baka tayo nakatutok lamang ho doon sa abo. Nakinig ba tayo? Naalala mo ba ang sinabi sa'yo nung nilalagay ang abo? Repent. Ang unang pagbasa ng araw ng Ash Wednesday. Magbalik loob kayo. Come back to me. Bumalik na kayo. Ito ang panawagan ng ating Panginoon. Magsisi at talikdan ang ating mga ginawang kasalanan. Ito yung unang hakbang din sa pag-unlad ng isang tao. Siguro ho, walang isang mabuting doktor kung walang estudyanteng nakinig ng mabuti sa kanyang teacher noon. Siguro wala hong professional na mga engineer, lawyer, ngayon, kung walang estudyanteng nakinig ng mabuti noon, at marahil, hindi rin tayo nandito ngayon kung hindi tayo nakinig sa makulit nating nanay at tatay noon. Kaya ang pakikinig ay ang unang daan patungo sa kaunlaran, kabutihan, kasaganahan, at kaligtasan. Ang makinig. Kaya ho marahil simula nung Ash Wednesday at sa mga susunod na araw at linggo pa, yan ang ating laging maririnig. Magbago at magbalik loob. Tandaan ho natin, nakapaloob tayo sa panahon ng taon ng Jubileo, Jubilee Year. At ano ho ang ating panawagan ngayon? Maging pilgrims of hope. Manlalakbay,
magkakalakbay sa pag-asa at ng may pag-asa. Kaya ang Kwaresma, ngayong taon na ito, ay pinupuno natin ng pag-asa. At tayo ay makakakita muli ng pag-asa kung nakikinig tayo. Kung ang pakikinggan lang natin ay ang sigaw, ang binabato, ang sinusumbong, at ang binibintang sa iyo ng mundo, ay wala kang pag-asang makikita. Wala kang pag-asa sigurong maririnig at mararamdaman. Kaya napakaganda sa pagpasok ng Kwaresma, makinig ka sa tinig ng pag-asa. At ang tinig ng pag-asa ay ang tinig ni Kristo na nagsasabing, pwede ka pa. Kaya mo pa. Sabi sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, no? Sabi ni Kristo, yung ginawang mali ng ibang tao, huwag ninyong laging binabalikan lang at pinag-uusapan lang at sasabihin ninyong napakasama nila. Aba, sabi ni Kristo, baka kayo ang mas mapahamak kung hindi kayo magsisisi sa inyong ginawang kasalanan. Kung lagi lang ho nating pag-uusapan na titignan ang maling ginawa ng iba at hindi natin makikita ang sarili nating pagkakamali, tayo ang mapapahamak. Tayo ang hindi maililigtas. Kaya ano ang tinig ng ating Panginoon? Yung huling bahagi ng ating ebanghelyo sa pamamagitan ng isang talinghaga na may isang tao daw na may puno ng igos sa kanyang ubasan. At nang tinignan ito ng may-ari, wala siyang makita. Kaya ang sabi niya sa kanyang tagapag-alaga, bunutin mo na, ito'y pasikip lamang dito. Pero nakiusap ang tagapag-alaga, wag po muna, gagawan ko ng paraan. Baka magbunga pa sa darating na panahon. Ito rin marahil ang sinasabi ng ating Panginoon ngayon. I think na-share ko na po ito many times. Pero tamang-tama ho ngayong panahon ng Kwaresma. Nung ako ay nagpunta sa Abu Dhabi, no, na kila Brother Romel dyan sa UAE, naimbitahan nila ako magbigay ng retreat sa mga kapatid nating kababayang Pilipino. Mabuhay ho kayo dyan sa gitnang silangan. Gabi ho ang aking talk, umaga na ipapasyal nila ako. Bukod sa nakakadalo tayo sa ibang kababayan, isang beses pinasyal ho nila ako sa isang napakagandang museum. Sa isang parte ho doon may nakalagay POD. Sabi ko sa kanya, ano yung POD? Sa Pilipinas, sa simbahan, ang tawag dyan, Priest of the Day. Sabi ko, dito ano yan? Sabi niya, Father, parang sa atin yan, PWD. Sabi ko, ano yung, sa atin persons with disability. Ano naman yung POD sa inyo? Ang tawag sa kanila dito, Father, ay hindi persons with disability, kundi POD, People of Determination. People of Determination. Tinitignan sila hindi lamang mga taong may kapintasan, kakulangan, kapansanan, kundi mga taong may kakayahan. Ngayong Kwaresma at araw-araw hanggat nabubuhay pa tayo sa mundo, ganyan ang tingin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi lamang tayo niya tinitignan sa ating maraming kakulangan, sa ating maraming kasalanan, sa ating maraming kahinaan, kundi araw-araw, katulad ng tagapag-alaga ngayon, tinitignan tayo ng Diyos ng may pag-asa, ng may kakayahan. Minsan binanggit ng aking kaklase, alam mo, hindi na tayo bumabata. Kailangan alagaan na natin ang sarili natin. Kasi baka dumating ang panahon, marami ka ng oras, pero wala ka ng lakas. Tandaan natin, sa dulo ng ating ebanghelyo, gawan man ang paraan, gawin man ang lahat para ikaw ay muling mabuhay, sa huli, pag wala na, bunutin na natin. Sana, pag humarap tayo sa panahon ng paghuhukom, tayo man ay tanggalin sa mundong ito, pero tayo ay makasama, ay makapasok sa langit na inihahanda ni Kristo para sa iyo. May pag-asa, may biyaya ang Kwaresma. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Panginoong Hesus, tulungan mo kaming makinig sa iyong tinig ng pag-asa. Sa iyong tinig na nagpapabalik sa amin sa iyong presensya. Sa mga pagkakataon na kami ay inagaw sa iyo ng maraming bagay na pinagkakaabalahan namin, maraming bagay na inuunat inaatupag namin, na sumisira rin sa aming pagmamahal at paglilingkod sa iyo. Iligtas mo kami. Panginoon, ibalik mo kami sa iyong presensya upang ang lahat ng aming gagawin ngayon, ang lahat ng aming hahangarin ngayon sa mundo ay tunay na magbigay sa amin ng kaligtasang at kalangitang inihahanda mo para sa amin. Panginoon, mangusap ka. Ako'y makikinig at susunod sa iyo. Amen.